welcome po sa ating channel. So ayun, bago tayo mag-start, kung nakikita nyo, nag-open ako ng isang Toon Boom Harmony scene, no? So may gusto lang akong ituro sa inyo, or may gusto lang akong malaman nyo bago tayo mag-umpisa ng kahit anong tutorials dito sa Toon Boom Harmony or sa animation productions, no? So isa sa pinakamahalagang dapat nating matutunan una kung paano mag-organize ng ating mga scenes or ng mga folders, kung ano yung mga kakailanganin natin bago tayo mag-start ng animation production. So ito yung mga yung mga typical na listahan ng mga subdirectories na mga kailangan natin bago tayo mag-start. Okay, so una, yung tinatawag nating animatics. Ayan. Animatics. Okay, so pag gumawa kayo ng folder ng animatics, dito nyo ilalagay yung mga animatic video, storyboard na video, yan, yung mga scene cuts, yan, nandyan lahat yan, yung mga kakailanganin nyo. Okay, kung kailangan nyo ng mga live action, ng mga video, yan, nandyan lahat yan, mga movie files. Okay, dito nyo i-store sa folder ng animatics. Okay, then next is kailangan natin ng folder para sa background. Ayan. Okay, background. Dito nyo ilalagay yung syempre obvious background, no? Dito nyo ilalagay yung mga background nyo and nakagamitin nyo bawat eksena. Okay, so yung mga background para sa mga sequence, andito yun. Kailangan organize kayo, no? Para mas mapadali yung pagtatrabaho natin in the future. Okay, and then pagkatas ng background, syempre designs. Ayan. Ayan, kailangan ma-establish nyo muna yung designs bago kayo mag-start ng any production. Okay, syempre importante yung designs, kasi mahirap yung nag-start na kayo saka pa lang kayo mag-create ng designs na para sa project nyo. So dito nyo ilalagay yung mga character designs, props, effects, okay, basta anything about sa designs para sa production nyo. So ayun, and then next is final editing. Okay, so sa final editing na folder, dito nyo ilalagay yung mga na-render nyo na eksena na okay na, okay, na ready na for compositing or ready na for post-production. Okay, so ayan, and then next is library. Okay, ayan. So sa library folder, dito nyo ilalagay yung mga, syempre yung mga characters na gagamitin nyo, no? Sa project, mga props, effects, audio, models, dito nyo ilalagay yung mga reusable na pwede nyo gamitin sa susunod na eksena. So pwede kayong mag-create ng library. Okay, kunyari may mga reuse na eksena, especially mga reuse na animation, mga walk cycle, run cycle. Okay, so yung mga reuse na BG, pwede nyo i-library yun. Okay, so yan, and then models. Okay, so models, parang parang sa designs din, pero ito yung magsisilbing final designs nyo, na parang hindi na kayo bumalik-balik doon sa may mga designs ng mga sketches, no? So dito nyo na ilalagay yung mga final designs, mga characters, props, effects. Okay, and then pwede rin kayong gumawa ng mga folder para sa ayan, references. Ayan, references. Okay, sa references naman,
pwedeng dito nyo ilagay yung mga image or mga video na gagawin yung reference para sa inyong project. Okay, so mga pictures, mga ganun. Yan. Next is gawa kayo ng render folder. Okay. Alright, sa render folder, no, dito nyo ilalagay yung mga parang sa sa final editing, no. Dito nyo ilalagay yung mga na-render nyo ng mga files. Okay. And then kailangan syempre naka-organize yung file name and scene name. Kunyari scene 001 underscore or scene 001 underscore tapos scene underscore 002 and yun, sunod-sunod na yun para hindi kayo malito. Yan. Okay. Yan. Ang alam ko ito yung ito yung mga na-render mong eksena bago mo punta sa final editing. Okay, tama ba? Okay, so yun, pwedeng ganun or pwede nyo naman i-recta na sa final editing. Ako lang kasi gumagawa talaga ako ng mga ganitong folder para hindi ako malito. Okay, especially pag may kailangan pang fix up o may kailangan pang baguhin, bago ko iba to sa final render, dito muna sa final editing, dito muna sa render folder. Okay, so next natin is siyempre isa rin sa mahalagang folder. Okay, so yung storyboard. Okay, yung storyboard folder natin. Okay, so sa storyboard folder, dito nyo makikita yung mga storyboard file. Okay, kung nag-work kayo as traditional, dito nyo makikita, dito nyo pwedeng ilagay yung mga scanned images ng mga storyboard na gawa sa papel o dinrawing nyo lang, or kung gumagamit naman kayo ng Storyboard Pro na Toonboom, no? So dito rin nyo rin pwedeng i-save sa folder na to. Okay, so para hindi na kayo maghanap kung nasaan yung storyboard file, ganun. Okay, right. And then sa mga sa mga naglalagay ng mga texture, yan, pwede rin kayong gumawa ng texture folder. Okay, dito nyo ilalagay yung mga bitmap texture nyo para sa mga pen styles, no? Kung gusto nyo may style yung mga pen nyo paggawa ng mga line drawings or etc., no? So lalo sa mga kunyari i-composite nyo na yung gawa nyo, no? Pwedeng dito kayo mag-impact ng mga texture files. Okay, ayun lang. So ayun lang yung mga importanteng kailangan nating i-prepare bago tayo gumawa ng mga animation projects natin. So makakatulong na malaki yan, guys, lalo na pagka yung nagpa-production na kayo. Mas magiging effective and efficient yung inyong project and production kapag organize yung inyong mga files. Okay, hindi kayo malilito. Okay, so ayun lang, and that's it for today's video, and sana may natutunan kayo. And sa next video gagawa pa tayo ng maraming tutorials. Okay, so kung hindi pa ka nakasubscribe yun, mag-subscribe nga pala kayo and hit nyo yung notification bell natin para updated kayo sa mga bagong tutorials na gagawin natin about Toonboom Harmony and marami pang iba. Okay, thank you for watching. Alright.